morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning devotion ngayong pong araw ng Martes. At ako po si Siron Ramos at sa umagang ito po, bago po tayo magsimula tayo po muna ay manalangin. Yes. Hallelujah Jesus. Panginoon, maraming salamat po muli sa umagang ito na kami po ay ginising mo at patuloy na binibigyan ng kalakasan, Lord God. At sa umagang ito, we invite the Holy Spirit to move in our lives at patuloy na saturate us with your love, Panginoon. At patuloy na maranasan namin ang iyong pagkilos sa aming buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming pong pag-aaralan ngayong umaga, Panginoon. At pagbubulay-bulayan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Sa iyo po ang walang hanggang kapurihan, kapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dito po sa 1 John, chapter 5, verse 18 to 21. Ganito po ang sinasabi. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps them safe, and the evil cannot harm them. We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true, by being in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Dear children, sa verse 21 po, sabi po, Dear children, keep yourselves from idols. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. At binigyan ko po ng title na We Know. So, yon. So, tayo po ba, ano na po ba ang mga nalalaman natin about sa kapaligiran natin, di ba? Parang ang dami na pong nangyayari, di ba? Na nung nagsimula itong quarantine na ito, itong pandemic na ito, so ang dami po nating naranasan na parang nagkaroon tayo ng realization sa isa't isa, di ba? Yung realization na may maganda, may mabuti, na kahit na negatibo yung nangyayari, is may maganda pa rin na idudulot sa atin, spiritually speaking, itong nararanasan natin. So, kahit na negative siya, so nagiging positive pa rin tayo kasi alam natin na kasama natin ang Diyos. So, parang ito pong ibabahagi ko sa inyo po ngayong umagang ito, na it's a simple reminder sa atin na sinasabi sa atin ng sumulat ng verse na ito si Apostle John, that ito dapat tayo, ito dapat yung palagi nating alalahanin, palagi nating i-remind sa sarili natin. So, unang-una po is yung sa verse 18. Ang sabi po niya dito, we know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps them safe, and the evil cannot harm them. So, sabi niya po, we know that anyone born of God does not continue to sin. So, tayo po palang mga anak ng Diyos, mga disipulo ng Diyos, ito yung dapat nating palaging isinasaisip at dapat nating ini-apply sa sarili natin na alam natin pinalaya na tayo ng Diyos sa kasalanan at dapat hindi na tayo nagpapatuloy dito. Kasi ang sabi po niya dito, anyone born of God does not continue to sin. So kung tunay tayong anak ng Diyos, di ba, pinalaya ng Diyos mula sa kasalanan, ay hindi na dapat tayo nagpapatuloy pa sa kasalanan. Sabi nga po ng 1 Corinthians 5:17, di ba? If anyone is in Christ, he is a new creation. Siya ay bago na. The old has gone. So, ibig sabihin, yung makasalanang buhay ay wala na. Yung makalamang buhay, alam natin, it is impossible na mamuhay tayo ng parang
hindi tayo magkakasala. Pero alam niyo po, ito po yung natutunan ko. With God, nothing is impossible. So, kapag tayo po ay sumusunod sa Diyos at kinikilala natin na siya yung Panginoon natin sa buhay natin, di ba, gagawin natin yung kalooban niya. And it means, kapag ginagawa natin kalooban niya, hindi tayo nagkakasala. So, ang tunay pong disipulo ng Diyos ay sumusunod sa kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. So, ibig sabihin, nasa iyo yung Word of God. Diba? Pag nasa atin po ang Word of God, malayo tayo sa kasalanan. Malapit tayo sa Diyos. Tama po ba? So, yun po yung una kong nakita dito. And ang sabi po niya sa verse 19, ito pa po, isang we should know, na we know that we are a children of God. Anak tayo ng Diyos. And that the whole world is under the control of the evil one. So, tayo po ay anak ng Diyos. Pero ang sinabi po niya doon, and that the whole world is under the control of the evil one. So, alam natin yung mundong ito is, sabi nga ng Biblia, ang panahon natin ngayon ay pasama na ng pasama. Kasi we are under control. The world are under control. Kahit tayo po nung dati pa tayo, nung hindi pa tayo Kristiyano, we are under control of the evil one, ni Satanas. Ito yung nagdadala sa atin sa kasalanan. So, pero anong inire-remind sa atin ng Diyos dito? We know that we are now a children of God. Tayo ngayon ay anak ng Diyos, pinalaya na, pinatawad na, at wala nang kasalanan pa sa atin. So, kahit na alam nating the whole world is under the control of the evil one, pero ang sabi niya, kapag ikaw ay anak ng Diyos, greater is He that is in us than He that is in the world. Di po ba? So, mas dakila ang nasa atin. Sino? Ang Panginoong Hesus. So, walang magagawa ang kaaway. Kahit gaano pa, control niya ang buong mundo. Pero pag ikaw hawak ka na, nasa iyo ang Diyos. Di ba? Walang kaaway, walang laban na hindi natin kayang pagtagumpayan. Walang kaaway na hindi natin kayang pagtagumpayan. Walang anumang gawa ng kaaway na hindi natin kayang pagtagumpayan kahit kasalanan. Di ba? Pinagtagumpayan na ni Kristo sa krus yun. So, tayo ngayon ay anak ng Diyos. We are in the safe hand. Di ba? Ligtas tayo. Ligtas tayo sa kamay ng Diyos. Sabi niya nga dun sa di ba? Kung babalikan natin sa verse 18, the one who was born of God keeps them safe, and the evil cannot harm them. So, kapag na kay Kristo ka, at kinilala mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ikaw ay ligtas. Ikaw ay tunay at totoong mayroong kaligtasan. Hindi lang physically naligtas ka ngayon sa mga gawa ng kaaway o kahit sa coronavirus, ligtas ka, kundi kahit yung spiritual mo. Ligtas ka na one day, we know that makakasama natin si Lord sa eternity. So, yun po. And lastly, sabi niya po dito, sa verse 20, we know also that the Son of God has come and has given us understanding. Binigyan tayo ng Lord ng understanding. Para saan? So that we may know Him who is true. And we are in Him who is true by being in His Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. So, binigyan tayo ng understanding ng Diyos para malaman ng totoo. And we know that Jesus is the way, the truth, and the life. So, kapag na kay Kristo tayo, nasa totoo po tayo. May katotohanan sa atin. At lahat ng kasinungalingan na binabato sa atin ng kaaway, kahit pa mga ano pang kasinungalingan yan na sa paligid natin, hindi ka natatablan yan. Dahil pinangahawakan mo yung salita ng katotohanan.
nasa atin si Kristo and namumuhay tayo kay Kristo. So, alam natin na after this life, kumbaga, ay parang hindi mawawalang saysay yung ginagawa nating mabuti o yung ginagawa nating pagsunod sa Panginoon. So, kaya ngayon pa lang, ibigay natin sa Lord yung buong buhay natin. Kasi ito yung karapat-dapat nating na pagsamba sa Panginoon. Diba? Ibigay natin, offer ourselves. I-offer natin ang sarili natin sa Panginoon. And magkakaroon tayo ng lahat ng pwede nating pwedeng maranasan na ipaparanas sa atin ng Diyos is ibibigay niya sa atin ito. So, pero ito, nagbigay siya ng huling mensahe dito. Sa verse 21, ang sabi po niya, "Dear children, keep yourselves from idols." Yes, we are son of God. We are children of God. Rather, anak tayo ng Diyos. We are sons and daughters. Diba? Pero, ngayon po nakikita natin na may pandemic, nasa bahay, mas maraming time ang mga tao ngayon, or kahit tayong mga Kristiyano, mga disipulo, na magbabad sa social media or sa internet. Diba? Ngayon, dito nakikita yung sarili natin, kung talaga bang sumusunod tayo sa Diyos o baka iba na yung sinusundan natin. Nagkakaroon na tayo ng ibang mga idols. Kasi, di ba, kung papansinin natin, maraming tao ngayon, dahil maraming time na mag-social media, mas marami na ding time silang sundan yung mga iniidolo nila. Di ba, mas marami pang time mag-like sa mga posts ng mga vlogger or mga YouTuber. Pero, pagdating sa online service ng church, di ba? Hindi man lang makapag-like or makapag-comment. Hindi man lang kahit i-share man lang yung online service para marinig ng iba. Kasi siya mismo hindi nanonood. So siguro di ba? Dati parang sinasabi sa atin ng mga leader natin, mga pastor natin na huwag natin gugulin yung time natin sa pagpe-Facebook, sa internet. Pero how ironic kasi ngayon, kailangan mag-Facebook ka para masundan mo yung gawain sa church, makapanood ka. So, ngayon, parang tinetest din tayo ni Lord dito di ba? Maraming distraction pagpasok mo ng social media. Pero pagpasok mo ba doon, lalo na at araw ng linggo or devotion sa umaga, ano yung una mong sinaswipe or ano yung una mong tinitingnan sa Facebook? Di ba? Nakapag-pray ka ba muna or nakijoin ka ba muna sa gawain ng online service or sa iba ka na agad nagpunta? Sa ibang page na, sa kung sino mang sinusubaybayan mong vlogger or ano ba yan, mga videos, memes, di ba? Di ba? Mas nauna munang manood sa iba bago unahin si Lord. So, sa atin po, unahin natin ang Diyos. Dahil kung tunay tayong anak ng Diyos, we will put God first, sabi nga. Di ba? So, yun lamang po. Sana po ay huwag nating kaligtaan na tayo po ay nabubuhay. Tayong mga disipulo ay nabubuhay kay Kristo. To live is Christ and to die is gain. So, panatilihin po natin yung pananampalataya at yung focus natin. Kahit na wala po tayong physical church ngayon na yung gawain or mga cell group, pero dapat nagpapatuloy pa rin tayong sumusuporta sa church natin at inuuna palagi natin sila. So, yun lang po yung mai-share ko po sa umagang ito. At tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Lord. Panginoon, patuloy na nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na nagpapaalala, nagpapalakas, at patuloy na
nangungusap sa amin, Panginoon. Lord, I pray na kung sino man po ang nakikinig sa mga salita mong ito, na patuloy na ikaw po ang mangusap sa aming buhay, Panginoon. At nawa, Panginoon, katagpuin mo po yung mga pangangailangan namin, Panginoon. Personally, Panginoon, yung spiritual namin na pangangailangan, Lord God. At nawa, Panginoon, maging yung mga pangangailangan namin financially, Panginoon, yung mga nakakaranas ng paghihirap, Lord God, ay patuloy mong bigyan ng provide everything we need, Panginoon. And I pray also to our leaders, Panginoon, ng aming bansang Pilipinas, Panginoon. Nabigyan mo po sila ng knowledge, wisdom, at na sa mga ganitong pangyayari sa aming pong bansa, sa buong mundo na nakakaranas ng pandemic, Lord, ay magkaroon sila ng tamang pagdidesisyon, Panginoon. And Lord, I pray also sa mga naapektuhan, Panginoon, ng virus na ito, God. Ikaw ang kumilos at ikaw ang gumawa sa kanilang buhay, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na hindi dito natatapos, Panginoon, ang lahat, Panginoon. May gagawin ka pa sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kikilos at gagawa sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po. And I pray for everyone, Panginoon, for safety. Cover us with your blood, Panginoon. At patuloy na ikaw ang maitaas, maparangalan sa aming pong buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.